Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipahamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, may magandang paalala sa atin ng ating Panginoon sa ating paglalakbay pananampalataya, sa ating pagsunod sa Kanya. Gawa, hindi gawi. Loob, hindi lang labas. Itong magandang paalalang ito ang nais ibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na po tayo na mga deboto at sanay sa simbahan. Sanay tayo sa maraming gawi, nakagawian. Sa katunayan, maaari tayong araw-araw nasa simbahan. Pero baka pagdating ng panahon, pag sinukat yung ating paglagi sa simbahan, baka parang wala rin naman pala tayo sa simbahan. Bakit? Dahil baka pagdating ng panahon, panay gawi lamang ang nangyari sa ating buhay. Pulos nakagawian. Nakagawian ko nang bumangon, magsimba. Nakagawian ko na maglakad ng paluhod at magdebosyon. Nakagawian ko na ang nasa simbahan araw-araw. Nakagawian ko na yung magtaas ng kamay.
humiyaw ng pagdarasal, magdasal ng maraming mga nobena. Narinig natin ngayong araw na ito, gustong itama ni Jesus Nazareno yung Pariseo na tumutuligsa sa kanya. Sabi niya, kayo, ang hilig nyo sa mga nakagawian. Dahil napansin itong Pariseo, hindi naghugas ng kamay si Jesus. Hindi ito paghuhugas lang ng paglilinis, kundi paghuhugas dahil bahagi ito ng kanilang ritual at tradisyon. Pulos ritual. At yun yung gustong itama ng Panginoon. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabi rin ni San Pablo, paalala sa mga Hudyo, dahil sa kanila ang pagtutuli ay bahagi ng ritual na hindi ka magiging malinis kung hindi ka tutuliin, kung hindi ka susunod sa mga tradisyon, sa mga nakagawian. At sabi ni San Pablo, hindi yan na magliligtas sa'yo. Hindi yung mga nakagawian nyo lamang. Kaya mga kapatid, napakagandang paalala, huwag tayong manatili sa gawi. Yan lagi ang pagtuligsa sa ating mga Katoliko, sa ating mga deboto. Magaling tayo sa mga nakagawian. Pero wala namang gawa. Kaya nga't ang ikalawa, loob, hindi lang labas. Dahil pag nanatili ka sa gawi, mananatili ka din sa labas. Panglabas lamang. Pero hindi tayo naniniwala at sumusunod kay Jesus Nazareno para lang sa panglabas. Ngayong henerasyon natin ngayon, napakalakas ng ganyan. Ano ba yung itsura ko? Kaya nga, para sumikat ka sa internet, sa online, dapat maganda yung content mo, yung ipapalabas mo. Kaya ang mga tao ngayon, ang iniisip lang nila, ano ba yung ipapalabas ko para magustuhan ako ng marami, para sumikat ako, para panoorin ako ng marami. Kamakailan lamang may isang kabataan sa Espanya, sa ibang bansa, tumalon doon sa isang napakataas na tulay at sa kasamaang palad namatay. Pero bakit niya nagawa yun? Para sumikat, para panoorin siya ng marami. Nakakalungkot, marami ang mapangahas para lang mapanood, para sa palabas. Kaya nga sa ating mga kabataan ngayon, yun yung kanilang mas iniisip at isinasaalang-alang. Ano ba ang makikita? Kaya't nakakalungkot, pwede yun mabahagi sa atin, sa ating buhay pananampalataya. Ano ba yung makikita? Kaya minsan kahit sa prosesyon, sa traslasyon, nakakalungkot man aminin, pag ako'y nandun makikinig sa mga nakikipagprosesyon, sasabihin na, gandahan mo yung kuha, pagpanik ko dun sa taas. Pagsampa ko dun sa krus, paghalik ko dun sa Senyor, kuhanan mo para maipalabas, maipakita ko. Nakakalungkot po yun na ang ating debosyon, ang ating pagmamahal sa Panginoon, nananatili na lang sa labas. Kaya pwede tayong magpabonggahan sa prosesyon. Ulitin ko to, no, na paborito ni Bishop Bacani. Panay bongga, walang bunga. Pabongga na lang tayo sa pananampalataya. Pagandahan ng bulaklak, pagandahan ng karosa, pagandahan ng uniforme, pero walang bunga. Wala kasi sa loob. Panay labas lang. Hindi ko po sinasabing wag na tayong magpakita ng ating debosyon. Mabuti po yun.
para mas marami ang ma-inspire. Pero siguraduhin natin na yung nasa labas, nakaugnay sa loob. Yung ginagawa natin sa labas, sabi nga ni Jesus sa Nazareno, nanggagaling sa loob. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila. At ito yung kanyang magandang paalala sa atin na hindi gawi. Kaya nga siya ay nagumpisa ng reforma sa kanyang mga kasamahan. Dahil pwede tayong mapako lamang sa nakagawian, nakagisnan, nakasanayan, mga tradisyon, mga ritual, mga nakamulatan na natin. Ito yung dati nating ginagawi. Ito yung dati nating ginagawa. Ito na yung nakasanayan natin. Pero nakalimutan natin ang dahilan. Bakit natin ginagawa? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo nagtataas ng kamay? Bakit tayo nagpuprosesyon? Kaya't paalala ni Santa Teresa ng Avila, ating tignan ang ating kalooban at ito'y tumugma sa nasa labas din. Kaya't ang lagi niyang sinasabi, dapat magkaroon ng pagkakaisa ng kalooban sa pagdarasal at sa ating buhay, magkaisa, magkatugma ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng tao. Kapag nangyari daw po yun, kalooban ng Diyos, kalooban ng tao, nagtugma, at ito yung lagi nating dinadasal araw-araw, gawa, hindi gawi, loob, hindi lang labas, ang magiging mabunga sa ating buhay. Kaya't ito yung laging ipagdasal natin araw-araw. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, union of wills. Ang lagi nating idasal araw-araw. Ang pagkakaisa, pagtutugma ng kalooban. Kalooban ng Diyos, kalooban ng tao. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, hilingin natin sa Panginoon na ang ating pagsunod sa Kanya ay maglapit lalo sa atin sa Kanyang kalooban upang gawa, hindi gawi, loob, hindi lang labas ang maging mabunga sa ating buhay.